Mulan kasi. Kaya malamig. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong mga memory verses at sa atin din pong nagpatotoo. So, talagang count your blessings. Ano po, talagang sa pagpapasalamat natin ay kailangan natin bilangin ang pagpapala ng Panginoon, hindi yung mga negatibo na naganap sa ating buhay. Ano? So, kahit man yan ay ginagamit din po ng Panginoon para sa ating pagpapasalamat. So, in everything give thanks, di po ba? Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. At ang atin po exhortation ngayong gabi ay yun pong sinundan. So that is 1 Thessalonians 5:17. So, maiksi lang ano po. Kaya asahan niyo pong maiksi din ng ating exhortation ngayon pong gabing ito. Pero alam niyo po, salita ng Panginoon, hindi naman po yun sa iksi. Talagang yan po ay makatotohanan at naglalaman po ng katotohanan hindi natin mabibilang at hindi natin mauubos. So, samahan niyo po ako sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 17. So, maiksi lang po itong talatang ito at pagkatapos tayo po ay mananalangin. Basahin ko po. Okay, sabi po dito is, pray without ceasing. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa inyo pong salita. At patuloy o Diyos na ang salitang ito ay hindi lamang maging memorized ho ng bawat isa sa amin, kundi ito po ay naisasabuhay po namin, Panginoon. Kung ano po ang kahulugan ng talatang ito at ano po ang paglalapat na dapat namin gawin, alinsunod po sa kapahayagan po ninyong ito, O Diyos, ay siya namang mailapat namin sa amin pong mga buhay. At sa tulong at gabay po ninyo, Panginoon, ay maging maliwanag po sa amin ang katotohanan na inyo pong ihahatid sa amin. Sapagkat finite ang amin pong mga isipan at ang aming kakayanan pong unawain ang amin pong napakikinggan. At ang inyo pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na tagapaghatid ng inyong pong mensahe, itago niyo po sa likod ng inyong pong kabanalan. At ikaw lamang ang may taas namin sa oras na ito, Panginoon, ng aming pakikinig at ng aming pagsunod sa inyo pong mga salita. Sa iyo po lamang ang kapurihan at ang kapasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So ang ating title po for our exhortation tonight is A Call for Incessant Prayer. So ito ho ay isang imperative. Ano po, yung tatlong salita sa Ingles. So ito ho sa Greek word ay, sa Greek ay dalawa. So dalawa po ito sa Greek. At tatlo pong salita sa English. So, ang sabi po dito is pray without ceasing. So, ito po ay naka-embed dun po sa verse 16 hanggang verse 18. So, kasama po yung tinatawag nating rejoicing o yung pagiging magalak, ano ho, o yung kagalakan sa lahat ng oras at ang pagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng mga pangyayari sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na na kay Kristo Jesus. So this is the will of God in Christ Jesus for you. So kasama din po ito hanggang verse 22. So itutuloy po natin yung pong pagbasa. The last portion or itong pahuling bahagi ng sulat po ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Tesalonica sapagkat mahalaga ho sa isang iglesia at mahalaga din po sa bawat Kristiyano ang magkaroon ng tinatawag nating unceasing prayer or incessant prayer. So ano ba ang ibig sabihin nitong incessant prayer? So mamaya makikita po natin. At ang ating objective po para po dito is to pray with a biblical manner of persistence. So manalangin tayo na persistent. So ano bang ibig sabihin ng persistent? So ito ba ibig sabihin ay non-stop? Ito ba ibig sabihin is talagang wala nang uwian, wala nang kainan. So, ganun ba ang ibig sabihin ng pray without ceasing? So, mamaya makikita po natin. So, ang pinakamalapit na ilustrasyon po mga kapatid na makikita po natin dito about sa tinatawag nating incessant prayer is yung ating pong paghinga bilang isang tao. So, sa paghinga po natin bilang isang tao, hindi naman po natin, kumbaga, inuudyok yung katawan natin na huminga o inuutusan natin ang sarili nating huminga.
Kumbaga ito ho ay tawag ng ating katawan. O ito yung mekanismo na talagang nasa katawan na natin na huminga. Kaya ang sabi ko dito is, we do not have to think to breathe because the atmosphere exerts pressure on our lungs and essentially forces us to breathe. So yung mismong kapaligiran ho natin ang tumutulak sa atin para huminga. Hindi ho yung sarili natin, kailangan nasa mind natin, nasa isip natin, kailangan kong huminga kasi pag hindi, mamamatay. Okay? Hindi ganon. Kasi we know that ang Panginoon ang nag-akda ng ating buhay, so siya din ang nagsusustain ng ating buhay, siya din ang nasa likod ng mekanismo na ito na kahit hindi natin namamalayan, humihinga tayo. We inhale and we exhale. Hindi po ba? Mas parang mas mahirap pa sa pakiramdam kung conscious tayo sa ating pag-inhale and pag-exhale. Yung conscious tayo doon sa hinga natin. Pag hindi natin namamalayan, wala lang. Di ba? So yun po yung pinakamalapit na ilustrasyon when it comes to prayer. Kaya sabi dito, it is same with our spiritual life. Kung sa katawan ng tao, mas mahirap na pigilan ng paghinga kaysa huminga, sa buhay natin bilang Kristiyano, mas mahirap pigilan ang panalangin kaysa ang manalangin. Ito yung design ng Panginoon sa ating spiritual na buhay. Okay? So, in our physical life, we breathe. At sa paghinga natin, walang difficulty. So, walang hirap. Although, meron tayong, at some point, kapag meron tayong sakit, so meron tayong tinatawag na SOB, shortness of breath. Or, halimbawa, kapag tayo ho ay nakalanghap ng nakasusulasok na chemical, o na amoy. So, for example, ammonia. Di ba? So, pag nakalanghap ka ng ammonia, talagang hindi mo masikmura. And pwedeng ma-irritate yung eyes, yung iyong senses kapag nakalanghap ka nito. Yun yung epekto sa atin, di po ba? Kaya pagdating naman sa ating spiritual na buhay, so mas mahirap po napigilan ang prayer kumpara sa hayaan natin na ang buhay pananalangin ay magpatuloy sa atin. So yun yung design ng Panginoon sa bawat isa. The grace of God exerts pressure on our spiritual lungs to pray. So ito yung dahilan kung kaya tayo ho dapat ay manalangin. Because there's always pressure sa buhay po ng mga Kristiyano. And that is our normal response. Ito yung normal nating response kapag mayroong pressure sa buhay. Okay? Kaya ang tanong ho, ito ba ang ating unang response bilang Kristiyano? Tayo ba'y lumalapit sa Diyos? O doon sa pressure na inaalaw ng Panginoon na mangyari sa atin, iba ho ang nagiging response natin. So mas nauuna yung ating emosyon, mas nauuna yung ating temper, yung ating anger, kaysa sa manalangin sa Panginoon. Mas una nating naitatanong sa Diyos ang bakit kaysa sa paano. Di ba? Mas una nating kinu-question ang kakayanan ng Diyos kaysa sa pagkilala natin doon sa karunungan ng Diyos. Kaya ipinahintulot niya ito sa atin. So yun yung tinatawag nating factors na dapat nating makita pagdating sa ating buhay pananalangin, na kung paano dapat tayo mag-respond para mas okay yung ating buhay pananalangin. Hindi lang basta tayo nananalangin sa Panginoon. Okay? So ito po, mga kapatid, what is your first response when there is pressure sa buhay natin bilang Kristiyano? Kaya sa maiksing talatang ito ho ang ating makikita in verse 17, yung maiksing verse na ito, pray. So simply, pag sinabi nating prayer is asking or yung tinatawag nating pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa Diyos. So yun yung simpleng kahulugan ng salitang pray. But this is a command. So ito po ay isang utos para sa atin. Ngunit, ano po yung ibang katotohanan makikita ho natin na nakapaloob po dito ho sa talatang ito? So we have number 1, passion over pressure.
So, alin ba ang mas matimbang sa atin? Yung pressure o yung passion ho natin na mamalagi sa presensya ng ating Diyos? Kasi ang pressure at sometimes, sabi nga, at some point, ito yung naglalayo sa atin sa Diyos eh. Ito yung nagdadala sa atin sa paglayo, sa panlalamig, sa pananalangin. Kaya alin ang mas matimbang sa atin? Yun bang passion natin na manalangin at mamalagi sa presensya ng Diyos? O hayaan nating ang buhay natin ay patakbuhin nung pressure o nung mga kabigatan? Okay? Kaya pag sinabi nating i-command to pray o yung utos sa pananalangin, hindi lang basta sumusunod ka lang, sabi ng Bible, manalangin. Pero kapag nandyan na yung pressure na ginagamit ng Panginoon para manalangin ka, nananalangin ba tayo? Tayo ba'y lumalapit sa Panginoon? Una ba tayong sumasanggunig sa Panginoon at hindi sa ating sarili o sa ibang tao? Kaya it has to do with its compelling reason. So, ano yung nagkukumpel sa atin para manalangin sa Diyos? Okay? Kapag may blessing, di ba? So, we say, thank you, Lord. Pag nakatanggap tayo ng pagpapala, di ba? We thank God. Nananalangin tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Ngayon, kapag ka problema ang meron tayo ngayon, are we still thankful to God? Nandun pa rin ba yung damdamin nating mapagpasalamat at patuloy na itinataas natin ang Panginoon sa ating buhay? Okay? Kaya first, so isa sa mga nagko-compel sa atin para manalangin is yung ating kabalisahan, anxiety. Kaya nga yun sa Philippians 4, verse 6, ano pong sabi dun, yung aking memory verse kanina, huwag kayong mabalisa. Di ba? Huwag kayong mabalisa, sa halip, kayo'y manalangin ng may pasasalamat. Okay? Ito bang ating ginagawa, mga kapatid, sa panahon ng pagkabalisa? We are vulnerable to worry. Okay? We are vulnerable to think na baka ito ang mangyari bukas, baka ito ang mangyari sa makalawa o sa susunod na linggo. Yung bang ayaw nating mangyari, ito yung iniisip nating mangyayari. But ito ba? Ano ho ang ating ginagawa? Sinabi ng Bible, let your requests be made known to God with thanksgiving. In advance. Okay? Magpapasalamat ka na sa Panginoon na kung ano pong magiging sagot niyo, O Diyos, sa aking kahilingang ito, sa aking kabigatang ito, salamat Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos na marunong. Ang iyong kaisipan ay walang hanggan. Ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Amen? Okay, so first we have anxiety, next is life threat. Yung banta sa buhay, kagaya ni Daniel in Daniel chapter 6. Nung siya ho ay ihuhulog na doon sa kulungan ng mga leon. Sapagkat merong mga taong gusto talagang mapahamak siya. Gusto talagang kumbaga mawala siya sa Medo-Persia. Kasi malapit si King Darius kay Daniel. Pero hindi maiwasan na may mga tao talaga na iba ang kaisipan. At kinumbinsi ang hari na parusahan si Daniel. Okay? Pero ano pong ginawa ni Daniel nung narinig niya na nalagdaan na ng hari yung dokumento? So siya ho'y umakyat at siya'y nanalangin 3 beses sa isang araw. So 3 times a day, siya'y lumuluhod sa panalangin sa Panginoon. At sa pambihirang pagkakataon, ano pong nangyari sa kanya? Ni hindi man lamang siya kinalmot, ni hindi man lamang siya sinaktan, ni hindi man lamang siya ginalaw ng leon nung nasa kulungan siya. Di ba? Same as Shadrach, Meshach, and Abednego.
Nung sila'y nanindigan para sa Panginoon, ano po ang nangyayari sa kanila kahit inihulog sila doon sa pugon, ni hindi man lang nangamoy, sunog ang kanilang mga sarili. Ano? Wala man lamang natusta na bahagi ng kanilang katawan sapagkat iningatan sila ng Panginoon. So, ito yung promise ng Panginoon. Ano po? In times of life threats. So, kapag dumating sa point na nalalagay sa alanganin ng ating buhay, ang ating seguridad bilang isang tao, hindi bilang isang iniligtas ng Panginoon. Ano po? Yan po yung ating dahilan para tayo ho'y manalangin sa Diyos. At ma-exercise natin yung tinatawag nating incessant prayer o ang pagiging mapanalanginin sa lahat ng panahon. And trials o mga pagsubok, James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, sabi nga, let him ask of God. And let him ask in faith, not with doubting. Amen? Amen. Kasi nga, tayo ho ay limitado. We are finite. May hangganan ng ating isip. May hangganan ng ating alaala. May hangganan ng ating lakas. At kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos at aasa sa Panginoon o lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito. That's why passion over pressure. Incessant prayer must be applied with a biblical response in times of trials. Talk to God when we are in the midst of despondency. So habang tayo nasa kalagitnaan ng pagiging desperado, hopelessness, kausapin natin ang Panginoon. Mula sa ating puso, sabihin natin sa Panginoon kung anong nilalaman ang ating puso. At nagiginig tayo ng Panginoon. Okay? So that is number 1, passion over pressure. Okay? Kailangan mas namnamin nating mamalagi sa presensya ng Panginoon habang tayo ho ay nasa panahon ng paghihirap. Ikalawa po, nandun pa rin po tayo sa pray. We have silence over service. So what does it mean? Pag sinabi natin katahimikan, ano po? Silence over service. Kasi nga, marami hong gumagawa ng panalangin, ang gusto nila is napapansin sila. Kagaya ng mga Pariseyo in Matthew chapter 6. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong gayahin niya mga yan na mahilig ipakita sa madla na sila'y nananalangin. Pumupunta sila sa matataong lugar para sila'y mapansin at sabihin sila'y malapit sa Diyos. Sila'y mga taong makadiyos. Pero wala ang kanilang puso. Malayo sa Panginoon ang kanilang mga puso. Kaya sabi dyan, silence. Sa halip, ang sabi ng Panginoon, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, at makipag-usap ka sa iyong Ama in secret. Okay? So, hindi ho ang gusto ho ng Diyos sa atin is yung incessant prayer natin, i-display natin. Para tayo ay palakpakan ng mga tao. Ang gusto ho ng Panginoon is yung talagang puso sa puso na pakikipag-ugnayan sa Kanya. It doesn't matter kung may makakita o wala. Okay? Kaya it has also, sabi nga, it has also to do with the inner reality of the one who prays. So yung motibo at yung katotohanang panloob noong nananalangin. Kaya ang turo ng Panginoon, when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you, Matthew 6, verse 6. It calls for seclusion. Pero hindi ibig sabihin magkulong ka in 3 days time or in, sabi nga, lifetime. Magkulong ka. Hindi po ganun ang ibig sabihin. But when you pray, kailangan paglaanan natin ng privacy ang Panginoon. Paglaanan natin ng, kumbaga, bilang pagpapakita ng respeto sa Diyos.
So tayo ho ay bubukod ng lugar na kung saan ay angkop para tayo ho ay makapanalangin sa ating Panginoon. And it calls for secrecy. Okay? In secret. Hindi naman kailangang i-broadcast natin kung ano yung mga bagay na dapat ay hindi na dapat ibunyag. Ano po? So, let's say yung mga personal nating kasalanan. Ano po? So, yun yung tinatawag nating in secret. That's why incessant prayer can be done in silence or quick. So, kahit tayo ho ay nasa lansangan, kahit tayo ho ay nasa pampublikong lugar, pwede tayong manalangin sa Panginoon. Not necessarily na nasa pampublikong lugar ka, pipikit ka, nasa kalsada ka, di ba? Pwede ka makipag-usap sa Panginoon, pero hindi naman pwedeng pumikit tayo habang nasa kalsada o habang tayo tumatawid. Panginoon, ingatan niyo po ako. Panginoon, sana po makatawid ako. Kita natin ang mga sasakyan pagkabilis. Ano? Panginoon, sana po makatawid ako. Salamat, Panginoon, nakatawid ako. Amen? Simple lang yon. Kahit dyan lang sa bahay, halimbawa, mga tricycle, hindi mo masasabi aksidente. Panay, ang balita ngayon, puro aksidente. Ano? Hindi natin masasabi. Pasasalamat natin sa Diyos na tayo nakakarating every time na tayo ay pumupunta sa gawain, nakakauwi ho tayo sa ating mga tahanan. It's the grace of God. Kaya, hindi masamang manalangin tayo kahit sa, sabi nga, habang tayo ho ay nasa daan. Ano po? Talk to God apart from pleasing people. So, hindi tayo para i-please ang tao, kaya tayo nananalangin. Kundi para kilalanin po natin ang ating Diyos. And we have number 3, that is without ceasing, persistency, not parroting. So, meron kasi tayong tinatawag na yung paulit-ulit na panalangin, repetitive prayer, na sinabi rin po ng Panginoon in Matthew chapter 6, huwag ninyong gagawin ang paulit-ulit na panalangin o sinasaulong panalangin or scripted na panalangin. So, hindi po. Ano po? Sabi dyan, that is without ceasing. It has to do also with its frequency. So, first, doon sa ating una ho, is yung nagkukumpel sa atin para manalangin. Ikalawa, is yung panloob na reality or yung motibo ho ng nananalangin. At ang ating pangatlo ho, is yung dalas sa pananalangin. Kaya sabi dyan is without ceasing. So in Greek word po, pag tinignan po natin, that is from the word adialektos, na ang ibig sabihin is constantly or without intermission. So pag sinabi natin without intermission, without interruption. Okay? At pag sinabi natin without interruption, non-stop. Pero, hindi po ini-imply nung sinabi ho ditong without ceasing na hindi tayo titigil literally sa ating pananalangin. Kundi ang tinatawag ho natin dito is yung dependence and reverence or reverential attitude natin sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi ho ditong without ceasing. So it speaks more of a reverential attitude of the one praying than of the length of his prayer. Ang mas tinutukoy nito is yung attitude nung nananalangin. Hindi ibig sabihin, hindi siya titigil sa pananalangin. So, titigil, pero ibig sabihin, kailangan regular ang kanyang pananalangin sa Diyos. Kagaya ng ating hinga. Ano? Hindi natin sinasadya. Kusang humihinga ang ating katawan. Okay? Ganon din ho ang ating panalangin. Mga kapatid. It calls for a constant attitude of being in God's presence. Constancy in the presence of God. Mamalagi tayo sa presensya ng ating Panginoon. So, kaya sabi dyan is refrain from repetitive or scripted prayers and resist from hysteric or out of control form of prayer. So, mayroong klase ng panalangin na bahala na kung kailan matapos, kung kailan daw sabihin ng Holy Spirit na tumigil, saan sila titigil.
Kahit abutin sila ng 24 oras. Ano? So, hindi ho ito kumbaga wise na klase ng panalangin. Sapagkat kita ho natin, na meron pong ganitong exercise na hindi ho mula sa Diyos. Uncontrollable. And hindi po galing sa Panginoon. Kaya nga, Ephesians 6:18, pray in the Spirit. Ano po? In submission to the will of God. Pagpapailalim po natin sa kalooban ng Diyos. At the same time, meron po tayong understanding how, kailan tayo matatapos, okay? At ano dapat ang ating ipapanalangin sa Panginoon. So, talk to God with mindfulness and watchfulness. Be watchful. Kagaya ng sinabi ng Panginoon, watch and pray sa kanyang mga disipulo. Watch and pray. Huwag lang basta kayo makikipag-usap sa Diyos kung ano-ano ang sinasabi. Maging mapagbantay kayo sa inyong mga sasabihin at sa inyong mga kinikilos habang kayo nananalangin. Yan din ang sukat kung gaano natin nire-respeto ang ating Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid? Amen. So, the question here, do we pray unceasingly? Tayo ba'y nananalangin ng walang patid? O ilang beses na tayong napapatid sa ating buhay pananalangin? Laging dapa. Saka mananalangin pag nadapa na. Di po ba? Kaya ito ho ang tawag sa atin ng Biblia. Manalangin po tayo na walang patid. Pray without ceasing. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat po sa paalala ninyo sa amin na hindi lamang basta kami ay nananalangin, kundi ito ho ay maging kasanayan namin at regular po namin ginagawa sapagkat ito ang inyong pong kalooban. Sa iyo po ang kapurihan sa lahat ng ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa lahat ng aming pong mga pagkukulang sa aming buhay pananalangin ay ma-accomplish namin ang dapat namin gawin sa tulong at biyaya po ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Panginoon po ang kapurihan.